Inasa mag-uumpisa na ang ilan na maglinis ng puntod sa Manila North Cemetery ngayong weekend, bukod naman sa MNC. Naganda na rin ang mga nagnenegosyo sa sementeryo tulad ng mga sepulturero. Si Denise Osorio sa Sentro ng Balita, live. Aljo, nakilala natin ang tinuguriang legendary na manggagawa ng lapida dito sa Manila North Cemetery. Sa edad na 67 anyos, todo kayod pa rin si Mario Formales at nananatiling in demand pa rin. Ang dating sepulturero at mason, siya na ang pinakamatandang umuukit ng marmol sa Manila North Cemetery sa loob ng mahigit na 3 dekada sa paggawa ng lapida. Parang nainganyo ko. Minapanood siya, galing nito. Parang kaya ko to. Sabi ko, kaya ko to gawin. Mura lang siya maningil. 250 pesos ang isang simpleng pagpapaletra ng pangalan sa marmol. Pwede pang umabot hanggang 1,500 pesos kung kasama na ang marmol, depende kung ilang pangalan ang sisilsilin. Araw-araw eh. Kahit dalawa, mayroon kong hapon. Pero pag marami, makaka-anim ako maghapon. Suportado naman ng Manila North Cemetery ang mga maliliit na negosyo sa loob ng sementeryo. Kalimitan pa nga, mismong mga kawani pa ang nagre-refer sa mga maliliit na negosyo para matulungan sila sa kabuhayan. Kailangan makisama sila sa amin. Kailangan hindi sila magulo, di ba? Sumunod sila sa panuntunan ng Manila North Cemetery. Pinapayagan din na magbenta sa gilid ng bangketa ang mga vendor. Pero ayon kay Manila North Cemetery Director Daniel Tan, bawal na sa darating na undas ang anumang uri ng negosyo sa loob ng sementeryo para na din sa maayos na daloy ng tao at trapiko. Para matiyak naman ang seguridad ng ating mga kababayan sa undas, mahigpit ipinagbabawal ang mga sumusunod. Baril, lahat ng uri ng matalim na bagay gaya ng kutsilyo, cutter, spatula at iba pa. Lahat ng uri ng nakakalasing na inumin. Alagang hayop tulad ng aso, pusa at iba pa. Gitara, malalakas na sound system at speakers. Mga bagay na madaling magliyab gaya ng alcohol, thinner at iba pa. At lahat ng uri ng pagsusugal at pangsugal. May 64 na CCTV cameras at 4 na IPPTZ cameras sa perimeter ng sementeryo. Kaya handang-handa na sila para siguraduhin ang seguridad ng ating mga kababayang dadagsa sa long weekend ng undas. Meron tayong may security tayo diyan. Meron tayong 15 volunteers tapos 24 hours po, 24/7 na meron po tayong PNP. Meron mga karatula po tayo sa first aid natin. May ambulansya po tayo, may fire truck po tayo sa loob na nakadesignate naman po. Inaasahang halos 2 milyong katao ang dadalaw sa susunod na linggo. Kaya ang payo ni Tan, maaga pa lang, dumalaw na sa kani-kanilang mahal sa buhay para hindi maipit sa undas, lalo na ang mga senior, PWD at buntis. Siyempre mga mahal natin sa buhay dapat dalawin natin unang-una, huwag natin hintayin tayo padalawin sa bahay natin eh. Tsaka ito sana igalang sana natin to. Hindi naman to undas na pasyal-pasyal lang, di ba? Banding-banding na kailangan ito yung paggunita para sa mga mahal natin sa buhay. Aljo, kasalukuyang maluwag pa rito sa loob ng Manila North Cemetery at wala pa tayong nakikitang mga pamilya ng mga nakalibing para pumunta sa mga puntod at maglinis. Ayon sa mga sepulturero, karaniwang pumupunta sila dito kapag sem break na ng mga estudyante. Pero inaasahang may mga pupunta na ngayong weekend para simulan na ang paglilinis. Samantala, para dun sa mga gustong dumalaw o pumunta dito sa Manila North Cemetery, bukas sila mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Pero pagdating ng October 29 hanggang November 2, they will open ng 5 a.m. at magsasara sila ng alas 9 ng gabi. Yan ang pinakahuling balita mula rito sa Manila North Cemetery. Balik sa'yo, Aljo. Maraming salamat, Denise Osorio.